Magandang araw, narito ang inyong mabilis at daily news update mula Japan, Pilipinas at iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid namin ang mahahalagang balitang dapat ninyong malaman. Manatiling updated at samahan ninyo kami. Si Kimi Onoda, na ngayon ay Japan's Minister of Economic Security, ay isa sa mga mahigpit na boses pagdating sa immigration, visa enforcement at national security. Dahil sakop ng kanyang posisyon ang cybersecurity, supply chains at immigration framework, marami ang naniniwalang mas hihigpit pa ang Japan sa overstays, deportation at visa compliance. Para sa kanyang supporters, malinaw ang kanyang paninindigan sa pagprotekta sa kaayusan at seguridad ng bansa. Ngunit para sa mga kritiko, masyado raw matigas ang kanyang approach. Isang 28 years old na Japanese woman ang inaresto matapos masangkot umano sa isang nakamamatay na hit-and-run accident sa Gifu Prefecture na ikinamatay ng isang 59 years old na American national. Natagpuan umano ang biktima na duguan sa kalsada at kalaunan ay namatay dahil sa hemorrhagic shock matapos dalhin sa ospital. Ayon sa ulat, natukoy ng pulisya ang suspect matapos suriin ang CCTV footage malapit sa lugar ng insidente. Sinabi umano ng babae na may nabangga ang kanyang sasakyan, ngunit hindi niya raw alam na tao pala yon. Isang 16 years old na high school student mula Osaka ang inaresto matapos umanong magnakaw ng hanger strap mula sa isang tren sa Tokyo. Ayon sa ulat, nangyari ito sa JR Keio Line train sa Tokyo Station noong October 2025 at naresto ang binatilyo noong May 2026 matapos ang investigasyon. Sinabi umano ng estudyante na mahilig siya sa mga tren at curious lamang sa bahagi ng loob ng tren. Gayunman, binigyang diin ng mga awtoridad na mahalaga ang pagrespeto sa public property at pagsunod sa batas upang mapanatili ang kaayusan at tiwala sa komunidad. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay. Malaking promo na hindi mo dapat palampasin. Handa na kami magbigay ng mas maraming offer para mag-book, makinig, manood at makisabay sa aming mga espesyal na alok. Exclusive promo sa plane ticket. Sa bawat pag-order ng plane ticket, may libreng original Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa polo shirt kaagad. Isang plane ticket includes isang original Mag-usap Tayo polo shirt. Mas maraming ticket, mas maraming libreng polo shirt. Limited po ang aming offer up to 50. Person, no choosing in color size. Translation service Japanese English Tagalog, dagdag tipid sa bawat transaction. Totoong tipid. Walang komplikadong proseso. Direktang bawas presyo. Abangan ang iba pang promo. Marami pang sorpresa at updates na pwede mong makita at marinig sa aming mga platform. Balak mo bang pumunta sa Amerika? Andito po kami para ibigay ang aming makakayang serbisyo sa amin pong kaalaman. Message lang po. Makinig at manood sa Spotify at Apple Podcast. Laging updated sa mga bagong promo at balita. Message na po ngayon. Limitado lamang ang promo kaya huwag nang maghintay. I-check ang aming page, mag-message na po at mag-order ngayon. Kami po ng Team Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. Maraming salamat po. Message na po ngayon. Ang promo na ito ay para sa mga gustong maglakbay, makatipid at makatanggap ng espesyal na regalo. Samantalahin na po, message lang po sa FB page Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. Welcome sa Chika Showbiz! Hatid namin ang maiinit at pinakabagong balita sa mundo ng showbiz mula Hollywood hanggang sa mga paborito ninyong artista sa Pilipinas. Tara, sabay-sabay nating alamin ang latest chika! Inamin ni Barbie Forteza na minsan siyang nag-walk out sa isang TV guesting matapos umanong hindi respetuhin ng production team ang kanyang oras at schedule. Ayon kay Barbie, dumating siya kahit puyat mula sa taping, ngunit matagal silang pinaghintay at inuna pa ang ibang guest sa programa. Dahil dito, nagdesisyon siyang umalis sa set at iparating ang kahalagahan ng professionalism at respeto sa oras ng bawat isa. Kalaunan ay humingi rin umano ng paumanhin ng production, team at mga host ng naturang show. Ibinahagi ni Christine Reyes sa Instagram yung ilang larawan nila ni Gio Tingson matapos ang kanilang engagement. Kabilang sa ibinahaging post ang engagement ring ng actress na agad namang ikinatuwa ng maraming fans online.
Si Gio Tingson ay dating chairperson ng National Youth Commission at naging bahagi rin ng ilang political organization sa bansa. Samantala, kinumpirma noon ni Christine na annulled na siya sa dating asawa na si Ali Katibi bago naging opisyal ang relasyon nila ni Gio. At iyan ang kabuuan ng ating balita. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Huwag kalimutang i-follow ang aming page. Mag-usap tayo by Vicky Ozawa para sa mas marami pang updates mula Japan, Pilipinas, at buong mundo. Ingat at hanggang sa muli. Before we end, we invite everyone to like, share, and subscribe to our page. You can watch us not only on Facebook, but also on our YouTube channel for more updates and exclusive content. We also have original 100 Pinoy diaries and 95 Tagalog quotes at Spotify and Apple Podcast. All in Tagalog, written by Vicky Ozawa. Voice over by talented Filipina, Miss Joy and Jasmine, now available. So don't forget to listen and support our creative works. If you have any concerns, inquiries, or if you are interested in our commercials or services, please feel free to message us anytime on our Facebook page, Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. We are open Monday to Friday, 9 a.m. to 6 p.m., Japan time. Thank you very much for your continued support. And we look forward to assisting you. Maraming salamat from Team Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. Here is short quote from Ms. Vicky Ozawa. Life is a gift. Find peace of mind first rather than happiness. Thank you very much.